Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Masayang naglalakad si Danilo pauwi ng kanilang bahay. Ito kasi ang last day of school niya dahil semestral break na nila kinabukasan. Third year college na si Danilo at mechanical engineering ang kanyang kasalukuyang tinatapos na kurso. Hilig kasi nitong magkumpuni ng mga kung ano-anong mga sasakyan simula noon. Kaya naman imbis na magbakasyon ng 2 linggo, ay tinanggap nito ang offer ng kanyang tita Rose Ann na magpunta sa Laguna upang subukang ayusin ang mga sira at nakatambak na sasakyan nila doon. Pinangakuan kasi siya nito na bibigyan ng pera para may pambili ito ng bagong cellphone kapag naayos niya ang ilan sa mga yun. Danilo, magpapakabait ka dun ha? Huwag kang gumawa ng kung ano-anong kalokohan. O baka naman magbulakbol ka lang dun ha? Istriktong paalala ng kanyang nanay. Sa edad kasi ni Danilo ay wala pa si isip nito ang magseryoso sa buhay. Kahit may itsura at matikas ang pangangatawan, ay ilang beses na siyang nakatikim ng break-up mula sa mga naging nobya. Mas inuuna kasi nito ang ibang bagay at barkada kaysa sa mga nagiging kasintahan. Naku ma, malaki na ako no, tsaka kailangan ko ng bagong cellphone. Kung mabibigyan mo lang ako ng pambili, edi sana di na ako aalis ngayong bakasyon. Pilyong tugon naman ni Danilo. O siya, mag-impake ka na at ihahatid ka namin sa bus station mamayang madaling araw. Matapos mag-impake ng mga gamit, ay nahiga na si Danilo sa kanyang higaan. Excited na itong magbakasyon sa Laguna. Ito ang pangalawang beses na magbabakasyon siya roon. Medyo malawak ang pinatayong bahay ng kanyang tita. Malaki rin ang garahe nito dahil mahilig talaga ito sa sasakyan at mga motor. Kinabukasan, matapos ihatid si Danilo ng kanyang magulang sa bus station papuntang Laguna, ay naging nakakainip ang naging biyahe nito. Inaabot siya ng 2 oras bago makarating sa bahay nito. Mag-aalas 9 ng umaga nang mag-doorbell si Danilo sa bahay ng tiyahin. Mga 3 minuto ang nakalipas nang bumukas ang main door ng bahay. Magandang umaga sa'yo. Ikaw ba si Danilo? Malambing at nakangiting tanong ng babae matapos siyang pagbuksan nito ng pinto. Ilang segundong hindi makakilos at tulala si Danilo sa kanyang kinatatayuan habang bitbit ang kanyang maleta. Oo miss. Ako yung pamangkin niya na mag-aayos sana ng mga sasakyan niyang di na napapaandar. Medyo nahihiya at mahinang sagot ng binata sa dalaga. Paano ba naman hindi mahihiya si Danilo? Isang napakaganda at mistisang babae ang bumungad sa kanyang harapan. Maputi ito, makinis at maganda ang hulma ng katawan sa suot niyang uniforme ng isang kasambahay. Hindi makapaniwala si Danilo na kukuha ng ganito kagandang kasambahay ang tita niya. Kung nasa Pinas nga lang ang mister nito ngayon, ay tiyak aahasin nun itong napakagandang dalaga na nasa kanyang harapan ngayon. Tuloy ka Danilo. Wala pa si Ma'am Rosan eh. Baka 2 days daw siya sa kumari niya. Ituturo ko sa iyong kwarto mo. Napakalambing magsalita ng dalaga. Pansin din ni Danilo na maamo rin ang magandang mukha nito. Sa tansya ng binata ay nasa edad 21 pa lang to at mas matangkad lang siya ng kaunti sa babae. Napatungo na lang si Danilo at habang sinusundan niya ang mistisang kasambahay ay hindi nito mapigilang pagmasdan ang mga hita ng dalaga. Gigil na gigil si Danilo ng oras na yon. Parang gusto niyang yakapin ang katawan ng dalaga mula sa likuran. Napakabango ng babaeng sinusundan ni Danilo. Habang papakyat sila ng hagdan, napalingon pa sa kanya to, kaya biglang umiwas ng tingin ng binata at baka isipin na binabastos niya to. Sir,
Eto po yung kwarto nyo. Nalinis ko na po yan kanina. Nga pala, tawagin nyo lang po ako sa kabilang kwarto kung may kailangan kayo. Sabay ngiti ng babae. Sige. Salamat anong palang pangalan mo? Kahit nahihiya ay kinapala ni Danilo ang mukha para malaman ang pangalan ng tisay na dalaga na naghatid sa kanya sa kwarto. Nika po, sir. Pilang inilapit pa ng babaeng bibig sa tenga ni Danilo, tsaka bumulong. Huwag kang mahiya sa akin, sir, ha? Hindi naman ako masungit eh. Bulong ni Nika kay Danilo. Parang lalagnatin ng binata sa oras na yun. Lalo na nang madikit sa balikat niya ang kalambutan ng katawan ni Nika. Lumakas ang tibok ng puso ni Danilo sa nangyari. Lalo na nang maisip niya na dalawa lang pala sila sa bahay ng oras na yun. Napansin ni Nika ang naging reaksyon ng binata sa kanyang paglapit. Pilyang napangiti tuloy ito at tinanong sa isipan kung may karansan nakakaya sa kama si Danilo o wala pa. Curious si Nika sa pagkatao ni Danilo. Gusto pa sana niyang kausapin ng lalaki, ngunit hinayaan niya muna tong makapagpahinga dahil galing ito sa biyahe. Sa edad na 26, hindi mahalata sa mukha ni Nika ang edad niya. Para kasi itong nasa 21 lang kung pagmamasda ng malapitan. Pero lingit sa kaalaman ni Danilo na may kinakasama na si Nika sa kanilang probinsya. Isang kilalang sabongero sa kanilang lugar. May kaya ang lalaki, kaso masyado itong mahigpit kay Nika hanggang sa umabot na sa puntong sinasaktan na niya ang dalaga. Dahil doon, nagpasya si Nika na lumuwas para kahit papaano ay makaiwas muna sa tinuturing niyang asawa. Balak sana nitong hiwalayan na ang lalaki kung hindi lang maraming pagkakautang ang mamagulang niya sa asawa. O sige, maiwan na muna kita ha, magluluto lang ako. Binilin ka kasi sa akin ng tita mo na ipakain ko raw sa'yo kung ano man yung gusto mo. Medyo pilyang saad ni Nika. Napalunok si Danilo sa sinabi ni Nika. Parang may ibang ibig sabihin kasi ang dalaga. Habang parang nangungusap ang mga tingin nito sa kanya. Matapos ang maikling pag-uusap nilang dalawa, ay nagpa siyang matulog muna si Danilo dahil medyo nahilo ito sa biyahe. Hindi kasi siya sanay sa biyahe, kaya minsan lang talaga siya pumasyal sa malalayong lugar katulad ng sa Laguna. Hindi na malayo ni Danilo na mag-aalauna na pala ng tanghali. Hindi rin kasi nito alintana ang init ng panahon dahil na rin may aircon ang kwarto niya. Bumaba si Danilo. Nakaramdam na kasi ito ng gutom. Pagkarating niya ng kusina ay naroon na si Nika. Nakatalikod dito sa kanya dahil abala sa paglilinis ng lababo. Nakasando at maiksing short lang si Nika ng oras na yun. Nakapusod rin to ng kanyang buhok. Napakaputi ng batok ng dalaga na para bang kay sarap halikan. Oh, gising ka na pala, Danilo. Nakangiting saad ng babae nang mapansing pinagmamasdan siya ng binata. Oo, kakagising ko lang. Matipid sa sagot ni Danilo at bahagyang umiwas ng tingin. Ganun ba? Sakto, pinagluto kita ng pritong isda. Salamat. Gutom na rin ako eh. Tara, sabayan mo na ako, miss. Sige po, sir. Medyo nagutom na rin ako eh. Sabay nagtanghalian ang dalawa. Habang kumakain, ay nagkaroon sila ng pagkakataon para magkwentuhan. Dito ay unti-unti silang napalagay at nakampante sa isa't isa. May nobyo ka na siguro, Danilo, no? Wala eh. Kaka-break lang last month. Naku, bakit naman? Gwapo ka naman at mukhang mabait. Kung ako yung babae, baka manghinayang ako. Sa tingin ko, ako yung dahilan. Hindi ka daw sila sineseryoso eh. Ganon? Kung gusto mo ng laro lang,
Baka pwede ako. Pilang biro naman ni Nika habang nakatingin sa mga mata ng binata. May halong kaba at uhaw ang nararamdaman na ni Danilo. Alam niyang may ibig sabihin si Nika, pero baka mapahiya siya kapag nagkamali siya. Umiwas ng tingin si Danilo. Ayaw niyang gumawa ng kalokohan sa bahay ng kanyang tiya. Baka mamaya mawala pa yung pagkakataon niya na kumita ng pera. Sandali lang ha. Parang sumakit yung tiyan ko eh. Umiwas si Danilo. Mahirap na at baka tuluyan siyang matalo ng kahinaan niya bilang lalaki. Pagkatayo niya ay hindi niya maiwasang mapusilya-pulit sa napakagandang katawan ni Nika sa suot nitong sando. Hindi naman nakaligtas sa mata ni Nika ang pag-umbok sa harapan ng short ni Danilo. Napangiti na lang ang dalaga sa naging reaksyon ng lalaki sa kanya. Matapos mag-CR ay dumiretso na si Danilo sa garahe. Doon ay nakita niya ang mga maalikabok ng mga sasakyan ng tiyahin niya. Sinimulan niya ang suriin ang mga to. Sa 5 kotse ay 2 ang umaandar ng matino. Mga didiskarga na rin ang mga baterya ng iba. Matagal-tagal na rin kasing wala sa Pinas ang may-ari. Dahil gustong iwaglit ni Danilo sa isipan niya ang nakakaakit na kasambahay, nagpakabisi muna to sa pagkukumpuni ng mga sasakyan at dahil baka iba pa ang makumpuni niya sa loob ng bahay. Aminado si Danilo na wala siyang lakas ng loob para tumanggi sa babae pagdating sa kama. Mahina siya roon, lalo at matagal-tagal na rin simula nung nakatingin siya ng biyaya. Lumipas ang halos 5 oras. At medyo may idea na si Danilo kung ano ang mga sira ng ibang sasakyan. At yung iba naman ay kailangan ng bagong pyesa para mapaandar ng maayos. Minabuti na lamang ni Danilo na hintayin ang pagbabalik ng tiyahin upang masabi at maipabili ang mga kakailanganing pyesa. Dahil pawisan na, ay agad naligo si Danilo sa banyo at pagkatapos nun ay umakyat na to sa kanyang kwarto at nagpahinga. Hindi na malaya ni Danilo na nakatulog pala siya dahil sa pagod. 9:00 ng gabi, nang biglang magising si Danilo. Biglang uminit kasi dahil namatay ang aircon at ilaw. Brown out. Yun ang biglang pumasok sa isip ni Danilo. Tatayo na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Kasabay nun ay ang patakbong paglapit sa kanya ni Nika. Agad sumampay ito sa kama. Tumabi ang dalaga kay Danilo. Takot na takot to. Madilim pa rin ang paligid pero aninag ni Danilo ang malapor sila ng kutis ng dalaga dahil sa ilaw na nagmumula sa buwan mula sa bintana. Nangingintab ang kutis ni Nika sa kaputian ng oras na yun. Takot na yumakap ang mistisang kasambahay kay Danilo. Pasensya na Danilo ha. Hindi ako sanay sa dilim eh. Pwede bang dito ako matulog sa tabi mo? Nagmamakaawang sabi ng dalaga. Baka kasi. Tarantang sagot naman ni Danilo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako gagawa ng masama sa'yo eh. Tsaka alam ko namang mabait ka. Paglalambing pa nito. Parang yelo na unti-unting natutunaw ang binata sa oras na yon. Sa pagkakayakap sa kanya ng dalaga, ay unti-unti siyang tinatablan, lalo't bagong ligo lang si Nika. Pilit pinikit ni Danilo ang mga mata. Gusto niyang itulog na lang pero naroon sa kanyang tabi ang magandang kasambahay. Mga ilang minuto ang nakalipas. Isang nakakabiging katahimikan ang bumalot sa loob ng kwarto. Tanging paghinga lang ng dalawa ang naririnig. Hanggang sa namalayan na lamang ni Danilo ang paghaplos ng dalaga pailalim sa kanyang shorts. Napaatras ng bahagya si Danilo sa pagkagulat. Sa puntong yun ay namangha si Nika sa nalamang may ibubuga pala si Danilo. Hindi niya sukat akalain na may tinatagong alas din pala ang binata pagdating sa kama.
Napalingon ng binata sa magandang kasambahay dahil sa kapilihan ito. Nakangiti ang dalaga sa kanya habang ang mata ay parang nakikiusap para sa isang bagay. Akala ko ba hindi ka gagawa ng masama, Nika? Pasensya na, Danilo, ha? Siguro na-miss ko rin yung bagay na to. Bakit naman? Wala ka bang boyfriend o asawa? Tanong ng binata. Meron. 2 years na kami pero nilayasan ko muna. Lagi kasi kami nag-aaway dahil sa pagsusugal niya hanggang sa nagawa niya na akong saktan. Medyo naluluhang sambit ni Nika. Naawa si Danilo sa nalaman. Hindi niya lubos akalain na may masalimuot rin palang pinagdadaanan ang napakaganda at masiyahing babae na nasa harapan niya ngayon. Ewan ko ba kung babalikan ko pa yung taong yun? Naku, pasensya na ha. Nadala tuloy ako sa pagkwento. Dagdag pa ni Nika. Baka sa mukha ni Nika ang lungkot. Pansin niyo ni Danilo, kahit sa sinag ng buwan lang ang nagiging ilaw para maaninag nila ang isa't isa. Okay lang? Sorry kung naitanong ko pa. Okay lang, no? So, tatanggi ka ba sa akin ngayon? Malambing na tanong ng dalaga. Isang pilong ngiti ang sinagot ni Danilo sa dalaga. Pagkahalong sabik at awa ang kanyang naramdaman para sa magandang binibini. Sa isip ni Danilo, ay gagawin niya ang lahat ngayong gabi para mapasaya sa kama ang malungkot na babaeng kasama niya ngayon. Halos magdikit ang mukha ng dalawa sa oras na yun. Namalay na lang ni Nika ang malambing na halik ni Danilo sa kanyang labi hanggang sa bumaba pa to. Napakagatlabi na lang ang dalaga sa agresibong binata. Namalay na lang ni Nika na wala na silang suot pareho ni Danilo. Sa totoo lang, mas mahusay si Danilo kaysa sa kanyang asawa. Kaya labis na aliw ang tumupok sa kanyang pagkatao. Kusang ibinukas ni Nika ang mga binti para sa lalaking ngayon pa lang niya nakilala. At sa pagyakap nila sa isa't isa ay tuluyang umuga ang matibay na kama. Halos mapasigaw si Nika. Hindi niya akalaing labis na aliw ang maibibigay ni Danilo sa kanya. Parang ayaw niyang pakawalan ang pamangkin ng kanyang amo sa oras na yun. Hindi maiwasang pumako ang mga kuko ng magandang kasambahay sa likuran ni Danilo. Pawisan silang magkayakap nang tuluyang marating ang rurok. Halos 1 oras din silang nagpakasasa hanggang sa bumalik na ang linya ng kuryente. Biglang lumiwanag ang kwarto at naging malinaw sa kanilang paningin ang ngiti ng bawat isa. Napasaya ba kita, Nika? Tanong ni Danilo. Sobra, Danilo. Parang nakalimot ako sa mga problema ko. Grabe ka pala. Kahit nakangiti, bakas pa rin sa mukha ni Nika ang lungkot. Bakit hindi mo na lang kasi siya hiwalayan? Andito naman ako. Handa naman akong mahalin ka. Pag-iiba ni Danilo sa usapan. Gusto rin naman kita, Danilo. Pero parang imposible na maging tayo. Malaki ang pagkakautang ng pamilya ko sa asawa ko. Hindi namin kayang bayaran ng basta-basta yun. Malungkot na saad ng babae. Ako ang bahala, Nika. Gagawa ko ng paraan para makabahid ka lang. Seryosong tugon ni Danilo. Tumango na lamang si Nika. Hindi niya sigurado ang papasukin niyang gulo. Pero sa isang banda, komportable siya kay Danilo kaya sa huli ay napasuko din siya nito. Sa loob ng 2 araw na magkasama sila ay para silang tunay na mag-asawa. Wala pa ang tita ni Danilo noon kaya solo nila ang buong bahay. Bago pa magising si Danilo ay pinaghahanda na siya ng almusal ni Nika. Masipag si Nika at maalaga. Isa siya sa mga masasabing perpektong babae para maging asawa. Dahil hindi lang siya maganda, marunong din sa mga gawaing bahay. Matapos ang pag-aalmusal, ay marahang lumapit si Danilo kay Nika habang naghuhugas to ng pinggan. Yumakap ito sa likuran ng dalaga at malambing na humalik sa batok nito. Hindi ka ba nagsasawa?
Nakarami ka na kagabi ah. Malambig na tanong ni Nika. Siyempre hindi babe. Hindi ako magsasawa sa'yo no. Sa puntong yun ay napakagatlabi na lang si Nika nang muling ibukas ni Danilo ang kanyang mga binti habang naghuhugas siya. Sa 2 linggong magkasama sila ay tinuring nilang asawa ang isa't isa. Kahit pa nang dumating ang tita ni Danilo ay tuloy pa rin ang lihim na relasyon nila. Kapag tulog ang tiyahin ay sabay silang naliligo sa banyo. Masaya ang naging pagsasama nila sa loob ng 2 linggo na yon. Napaka-komportable nila sa isa't isa. Para bang wala silang iniisip na iba, kundi ang sarili lang nila at masasayang moment nila. Labis na napamahal si Nika kay Danilo, at ganoon din si Danilo kay Nika. Pero dumating ang araw na kailangan niyang umuwi ni Danilo. Masakit man pero kailangan niyang iwan si Nika sa Laguna. Halos maluha si Nika pagkasakay ng bus ni Danilo. Minahalan niya ang binata higit pa sa asawa niya. Bago sumakay si Danilo, ay isang malalim na halik ang iniwan ito kay Nika. Sabay abot ang 20,000 na pera. Yun ang binigay ng tita ni Danilo dahil sa pag-aayos ng mga sasakyang sira. Imbis na ibili ng bagong cellphone, ay minabuti ni Danilo na ibigay yon kay Nika para makatulong sa pagbayad ng pagkakautang ng mga magulang ni Nika sa kinakasama nito. Gusto kasi ni Danilo na makawala na si Nika sa kinakasama nito. Mahal niya talaga si Nika. Ito ang unang beses na gumastos siya ng ganong kalaking halaga para sa isang babae. Babalik ako babe. Mag-iingat ka. Pagpapaalam ni Danilo. Napatango na lang si Nika habang lumuluha. Hindi siya makapagsalita. Ang araw na yun, ang pinakamalungkot na araw para sa dalawang nagmamahalan. Kahit walang kasiguraduhan ng patutunguhan ng kanilang relasyon, ay umaasa pa rin sila na muli silang magkikita at magkakasama sa tamang panahon. Isang araw, natuntuan si Nika ng kanyang asawa. Sinundo siya nito at ipinaalam muna ng isang araw para mag-hotel sila. Walang nagawa si Nika kundi sumama sa lalaki. Habang pinagsasawaan siya ng asawa sa hotel, ay si Danilo ang nasa isip nito. Napaluha na lamang siya. Ayaw niyang sabihin o ipailam ito kay Danilo dahil baka maapektuhan ang pag-aaral niya. Tiniis na lang muna ni Nika ang lahat at napapikit na lang to kasabay ng pagpatak ng luha habang umuuga ng malakas ang matibay na kama sa loob ng hotel. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Sa mga gustong mag-react sa ating storya, just comment down below mga bebe.